Sa harap ng patuloy na panghimasok ng mga barko ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, patuloy rin ang modernisasyon para sa Philippine Coast Guard. Katunayan, ilang bagong kagamitan ng inaasahang darating sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Narito ang report. Matapos na muling manindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagprotekta sa West Philippine Sea sa kabila ng limitadong kagamitan, sinabi ng Philippine Coast Guard na hindi sila matitinag sa pagbabantay. Iginiit ng Pangulo na ipagpapatuloy lamang ng PCG at AFP ang kanilang mandato sa harap ng patuloy na agresibong hakbang ng mga barko ng China sa ating Exclusive Economic Zone. We don't have the means na paalisin. Hindi naman, buti kung meron tayong aircraft carrier na may kasamang destroyer, frigate at saka submarine na papupuntahin natin doon para matulak silang palayo. Wala naman tayong ganun. Kung sa palakihan at paramihan lang ng barko, malayo tayo sa China. Pero ang policy naman natin is that we will just continue to defend our territorial, our sovereign territory and our territorial rights in the EEZ. Ano bang mission ng Coast Guard? Ano bang mission ng Navy? To protect the territorial integrity of the Philippines. So that's what they will do. Kalakip naman ito ang patuloy na modernisasyon kung saan ilang mga bagong kagamitan ng inaasahang darating sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. This is the reason why President Bongbong Marcos last year approved the acquisition of 5 more 97-meters from Japan and 40 more vessels that will be coming from France as well. I think the silver lining of the statement is, again, to inform the Filipino people that we are committed in carrying out our patriotic duty in the West Philippine Sea. Kaugnay nito, patuloy ang pagbabantay ng barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa sa China Coast Guard Vessel 3304. Sa ngayon ay napapanatili ng PCG ang distansya ng naturang barko ng China ng 105 hanggang 150 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Sa kabila ng matataas na alon na umaabot ng 3 hanggang 4 na metro, hindi nagpapatinag ang BRP Teresa Magbanwa kung saan ipinapaalam sa pamamagitan ng radio challenge ang iligal na pananatili ng mga barko ng China sa EEZ ng bansa na paglabag sa Philippine Maritime Zones Act, UNCLOS at 2016 Arbitral Award. 2 pang barko ang binabantayan, kabilang na ang The Monster Ship na nasa bisinidad ng Bajo de Masinloc. Samantala, bumwelta ang PCG sa pahayag ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na walang West Philippine Sea. Binanggit na ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang State of the Nation address. Ito ay hindi katang-isip lamang. Itong mga ganitong statement ng isang mambabatas na nag-a-aspire na maging senador ay nakapagbigay ng maling impormasyon sa ating mga kababayang Pilipino. Our transparency efforts that we're doing under this administration is for us to provide correct information sa ating mga kababayan para magkaisa tayo para tindigan ang laban natin sa West Philippine Sea. Taong 2012 nang opisyal na ginamit ng pamahalaan ang terminong West Philippine Sea sa ilalim ng isang administrative order na nilagdaan ng yumaong si dating Pangulong Noynoy Aquino. Sakop lamang ang bahagi ng ating EEZ sa South China Sea. Napagtibay naman ito ng Philippine Maritime Zones Act na pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. noong nakaraang taon. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.